Hello everyone! This is Beth Ferrellino and welcome sa Lakas ng Kaalaman, kung saan simple lang ang usapan pero solid ang matututunan. Pero bago tayo magsimula, kung gusto mong lagi kang may alam sa mga smart money tips at government benefits, please click the subscribe button now and hit the notification bell para wala kayong mamiss sa ating mga mahalagang videos. Limang pag-ibig housing loan hacks na hindi sinasabi ng mga developers. Ang mga impormasyong ibinahagi dito ay para lamang sa kaalaman at gabay ng mga miyembro. Hindi ito opisyal na pahayag o representasyon ng Pag-ibig Fund. Para sa kumpletong detalye at pinakabagong patakaran, mabuting kumonsulta direkta sa Pag-ibig Fund o bisitahin ang kanilang opisyal na website. Ang mga halimbawang babanggitin ko ay mga sample lamang at maaaring mag-iba depende sa aktual na sitwasyon o kondisyon. Hack number 1, salary-based and co-borrower hack. Ang rule ng pag-ibig ay dapat yung buwan ng hulog mo ay hindi tataas ng 35% ng total monthly income mo. Halimbawa, kung ang sahod mo ay 20,000, ang maximum amount na pwede mong hulugan ay 7,000 a month. Mahalaga ring tandaan na ang percentage na ito ay pwedeng mag-iba depende sa iyong income level. Para sa mga miyembro na mababa ang kita, ang pag-ibig ay nagpapahintulot na umabot sa 40% ang kanilang amortization. Tinitingnan ng pag-ibig ang kakayahan mong magbayad para matiyak na hindi ka mahihirapan sa paghuhulog at maiwasan ang pagkakaroon ng unpaid accounts. Kung maliit ang sahod mo, maliit din ang loan amount na pwedeng i-approve. E paano kung gusto mo ng mas malaking loan para sa bahay na pangarap mong kuhain? Ang solusyon, pwede kang maghanap ng co-borrower. Sa Pag-ibig Housing Loan, pwede kang magdagdag ng co-borrower para tumaas ang loanable amount. Pag pinagsama ang income nyo, tataas ang ceiling ng loanable amount. Halimbawa, ikaw, 20,000 plus asawa mo, 20,000 equals 40,000. 35% of 40,000 pesos is equivalent to 14,000 pesos. Mas malaki ang loan na pwede mong makuha. Sino-sino ang pwede mong gawing co-borrower? Asawa o legal spouse? Magulang? Anak na working or adult na? Kapatid pero dapat kasama mo sa property or co-owner sa title. Tandaan, ang combined gross monthly income ninyo ang pagbabasihan ng pag-ibig. Kailangan, active member din ng pag-ibig ang co-borrower. Pareho kayong magiging responsable sa hulog o solidary liability. Ang solidary liability ay isang obligasyon kung saan lahat ng magkakautang o debtors ay may pananagutan ng buo, hindi lang ng kani-kanilang parte. Ano nga ba ang mga advantages at disadvantages nito? Pros or advantages, mas malaki ang loan. Pinagsasama-sama ang income kaya mas mataas ang loanable amount. Mas mataas ang chance of approval. Kapag kulang ang sahod mo mag-isa, malaking tulong ang co-borrower. Shared responsibility. Hindi mo kailangang akuin lahat ng hulog. Pwede ninyong hatiin ang bayad. Mas mabilis makatira sa bahay. Kung target mo ay mas malaking property, mas achievable ito. Cons or disadvantages? Shared obligation. Pareho kayong responsable at hindi ibig sabihin na co-borrower ay libre ka na. Tandaan, pareho kayong mananagot sa utang. Kapag hindi nakabayad ang isa, damay ang isa. Credit risk. Kung pumalya ang hulog, apektado rin ang record ng co-borrower. Tied ownership. Kung kapatid, anak, o magulang ang co-borrower, posibleng hati ang ownership depende sa title. Commitment issue. Kailangan ng maayos na kasunduan para iwas gulo sa pamilya later on. Meaning, mas mataas ang income,
Mas mataas ang chance na ma-approve ang housing loan at mas malaking amount ang pwede mong hiramin. Ang bottom line, ang co-borrower ay pwedeng game changer para ma-approve ang mas malaking housing loan. Pero dapat pag-isipang mabuti kasi shared ang obligasyon. Hindi lang simpleng dagdag income sa papel, isa itong partnership na nangangailangan ng tiwala, commitment, at tamang plano. Kung tama ang pili at maayos ang kasunduan, mas mabilis mong makakamtan ang sariling bahay. Hack number 2, foreclosed property hack. Alam mo ba na may mga foreclosed properties ang pag-ibig na mas mura kumpara sa market price? Kung gusto mong makatipid ng malaki, i-check mo lang ang pag-ibig website, baka may hidden gem ka na makita, tulad ng lupa o bahay na swak sa budget mo. Ano ang foreclosed at foreclosed property? Ang foreclose ay proseso kung saan kinukuha ng bangko o pag-ibig ang ari-arian, halimbawa bahay o lupa, ng isang borrower na hindi na nakakabayad ng utang o loan sa tamang oras. Ang foreclosed property ay yung bahay, lupa, o building na nakuha ng bangko o pag-ibig mula sa may-ari dahil hindi na siya nakabayad ng loan. Para sa maraming Pilipino, ang pagbili ng foreclosed property ay tinuturing na hack o isang matalinong diskarte sa real estate investing. Narito ang mga dahilan kung bakit. Mas murang presyo. Ang pinakamalaking bentahin nito ay ang mababang presyo. Kadalasan, mas mababa ang presyo ng foreclosed property kaysa sa market value. Dahil ang pangunahing layunin nito ay maibenta agad ang property para ma-liquidate ang kanilang assets. Mataas na potential return of investment o ROI. Dahil sa mababang presyo, may malaking potential kang kumita. Pwede mong bilhin ang property, ipaayos at ibenta ng mas mahal o house flipping o kaya'y gawing rental property. Kung kailangan ng capital sa pagpapaayos o renovation, pwede kang mag-apply ng Pag-ibig Housing Loan para pondohan ang improvements. Prime locations. Madalas, ang mga foreclosed properties ay matatagpuan sa maganda at established na mga lugar na may access sa schools, hospitals, malls, at public transportation. Mahal ang mga properties sa ganitong lokasyon, kaya malaking bargain ang makakuha ka ng mura dito. Ano ang foreclosed property sa pag-ibig? Ito ang loan na hindi nababayaran. Kapag ang isang miyembro ay umutang sa pag-ibig para bumili ng bahay o lupa, may kasunduan silang magbayad buwan-buwan. Kung hindi na nakakabayad ng ilang buwan, itinuturing na delinquent ang loan. Ang delinquent ay isang terminong ginagamit upang ilarawan ang isang utang na hindi nabayaran sa takdang oras o petsa. Sa madaling salita, ito ay isang obligasyon sa pananalapi na hindi natupad. Halimbawa, si Ana ay umutang sa pag-ibig ng 1,500,000 para sa isang townhouse. Ang buwanang hulog niya ay 12,000 a month sa loob ng 20 years. Sa unang 2 taon, regular siyang nagbabayad. Pero nang mawalan siya ng trabaho, hindi na siya nakabayad ng 6 na buwan. Dahil hindi na siya nakakabayad, ang loan niya ay naging delinquent. Kung tuloy-tuloy pa rin ang hindi niya pagbabayad, kahit binigyan na siya ng notices or reminders, maaaring simula ng pag-ibig ang foreclosure process at makuha ang townhouse bilang panagot. Number 2, pagkuha ng pag-ibig sa ari-arian. Dahil ang lupa o bahay ay ginamit na collateral o panagot sa loan, may karapatan ng pag-ibig na kunin ito kung hindi na talaga nababayaran. Ang prosesong ito ang tinatawag na foreclosure. Bawa, si Mark ay umutang ng 2 million pesos sa pag-ibig para sa isang bahay at lupa.
Ang buwanang hulog niya ay 15,000 pesos sa loob ng 30 years. Dahil sa problema sa negosyo, hindi siya nakabayad ng 8 buwan. Ano ang mangyayari? Magpapadala ang pag-ibig ng demand letters at notices para ipaalala kay Mark na kailangan niyang bayaran ng utang. Ikalawa, kung hindi pa rin siya makabayad, tatakbo ang proseso ng foreclosure. Ikatlo, since ang bahay at lupa ay ginawang collateral sa loan, may karapatan ng pag-ibig na kunin ang property. Ikaapat, pag-ibig na ngayon ang may control sa bahay at lupa ni Mark. Simpleng paliwanag, para bang umutang ka ng motor sa bangko, tapos hindi ka nagbayad. Since ang motor ang collateral, kukunin ito ng bangko. Sa housing loan, bahay at lupa naman ang kukunin ng pag-ibig. Number 3, pagbebenta ng ari-arian. Kapag nakuha na ng pag-ibig ang property, hindi nila ito basta itatambak lang. Ibinebenta nila ulit ito bilang foreclosed property para mabawi ang perang ipinahiram nila. Kadalasan, mas mababa ang presyo kumpara sa market value. Kaya madalas, hinahanap ito ng mga taong gustong bumili ng murang bahay at lupa. Halimbawa, si Ana ay may housing loan na 1,800,000 sa pag-ibig. Hindi siya nakabayad ng ilang buwan, kaya na-foreclose ang bahay. Nakuha na ng pag-ibig ang property bilang collateral. Para mabawi ang perang ipinahiram, ibinibenta ng pag-ibig ang bahay bilang foreclosed property. Kung ang market value ng bahay ay 2 million pesos, maaaring ibenta ito ng pag-ibig sa halagang 1.5 million pesos o mas mababa pa. Dahil mas mura kaysa sa presyo ng ibang bahay sa merkado, nagiging attractive ito sa mga buyers na naghahanap ng mga abot-kayang option. Simpleng ideya, para bang second-hand sale. Hindi na bago ang bahay, pero pwede mong mabili ng mas mura dahil ang goal ng pag-ibig ay mabawi lang ang utang na hindi nabayaran. Dapat tandaan bago bumili. Habang napakaganda ng mga benepisyo, mahalagang maging maingat at masusing mag-research. Hindi lahat ng foreclosed property ay good deal. Narito ang mga dapat mong isaalang-alang. Number 1, as is per is condition. Ibig sabihin, bibilhin mo ang property sa kung ano man ang kondisyon nito. Posibleng may mga sirang parte tulad ng bubong, bintana, o plumbing system. Minsan may mga napabayaang structural issue o nasira pa ng dating may-ari. Kaya mahalagang i-factorin mo ang budget para sa mga repairs. Number 2, legal issues at unpaid bills. May pagkakataon na may mga nakabinbin na legal na issue sa titulo o di kaya may mga hindi nabayarang real estate tax, homeowners dues o utility bills. Tiyakin na kasama sa kasunduan kung sino ang sasagot sa mga ito. Pero madalas, ang buyer ang sasalo sa mga gastusin na ito. Number 3, may naninirahan pa. Minsan, nananatili pa rin sa property ang dating may-ari o di kaya'y may squatters. Ito ay nagiging komplikado at dagdag gastos dahil ikaw ang magsasagawa ng eviction process. Madaling salita, ang foreclosed property ay mga bahay o lupa na nakuha ng pag-ibig mula sa mga miyembrong hindi na nakapagpatuloy ng bayad sa kanilang housing loan. At ibinebenta ito ng pag-ibig sa publiko para mabawi ang perang ipinahiram. Ang pagkuha ng foreclosed property ay isang mahusay na paraan para makapasok sa real estate market sa mas mababang presyo. Ngunit, kailangan ng masusing pag-aaral, tamang pag-research, at paghahanda sa mga posibleng hamon. Hack number 3, low interest lock-in. Alam mo ba, mas mababa ang interest ng pag-ibig kumpara sa bangko? Bakit mas mababa ang interest ng pag-ibig kaysa sa bangko?
Ang pangunahing dahilan kung bakit mas mababa ang interes ng Pag-ibig Fund ay dahil ito ay isang ahensya ng gobyerno na ang layunin ay tulungan ang mga miyembro na magkaroon ng sariling bahay. Hindi ito tulad ng mga pribadong bangko na kailangang kumita. Sa Pag-ibig, ang interest ay tinatawag na subsidized rate. Ito ay suportado ng pamahalaan para maging mas abot kaya para sa mga manggagawang Pilipino. Ano ang subsidized rate? Subsidized rate ay isang uri ng interest rate na mas mababa sa karaniwang market rate dahil sa tulong o suporta mula sa gobyerno o isang organisasyon. Sa madaling salita, ang subsidized rate ay ang pagkakataong makakuha ng pautang na may mababang interes dahil tinutulungan ka ng gobyerno. Ito ang dahilan kung bakit napakaganda ng Pag-ibig Housing Loan para sa mga miyembro. Yan naman, kung ikukumpara sa mga bangko na karaniwang nag-aalok ng housing loan na may interest rate na nagsisimula sa 6% hanggang 10% o mas mataas pa, lalo na para sa long-term loans, ang Pag-ibig ay mayroong mas mababang porsyento. Bukod pa rito, ang steady o stable na hulog ay dahil sa fixed interest rate na inaalok ng Pag-ibig. Ibig sabihin, kahit ano pa man ang mangyari sa ekonomiya o tumaas ang interest rate sa merkado, hindi magbabago ang hulog mo. Nagbibigay ito ng kapayapaan ng isip dahil alam mo na kung magkano ang babayaran mo buwan-buwan sa loob ng ilang taon. Paano gumana ang 5.75% fixed rate hanggang 30 years? Ito ang isa sa pinakamalaking benepisyo ng Pag-ibig. Ang fixed rate ay isang option na nagbibigay daan sa iyo na i-lock ang iyong interest rate sa isang partikular na porsyento na hindi na magbabago sa buong taon na iyong pinili. Sa halimbawa mo na 5.75%, ito ay isang napakababang fixed rate para sa isang long-term loan. Narito ang ilang mahahalagang detalye na kailangan mong malaman. Pumili ng term. Ang Pag-ibig ay nag-aalok ng iba't ibang fixed rate terms. Pwede kang pumili kung gusto mong i-lock ang rate mo sa loob ng 1 year, 3 years, 5 years, 10 years, 15 years, o until 30 years. Ang 5.75 na nabanggit mo ay isang particular na rate para sa isang specific loan amount at loan term. Bakit long-term fixed rate ang best? Kung pipiliin mo ang isang long-term fixed rate tulad ng 15 o 30 years, protektado ka sa mga pagbabago sa ekonomiya. Hindi ka mag-aalala na biglang tumaas ang hulog mo kung sakaling tumaas ang market interest rates. Ang iyong buwanang bayad ay mananatiling pareho na nagpapadali sa iyong budget. Magkano ang loan? Ang porsyento ng interest ay depende rin sa laki ng utang mo. Karaniwang mas mababa ang interest rate para sa mga mas mababang halaga ng loan. Sa kabuuan, ang Pag-ibig Fund ay nagbibigay ng pinakamura at pinaka-stable na paraan para makapag-loan para sa bahay. Ang kakayahang ilak ang isang mababang interest rate para sa mahabang panahon ay nagbibigay katiyakan at proteksyon sa mga miyembro mula sa anumang hindi inaasahang pagbabago sa ekonomiya. Hack number 4. Hindi lang pala sa pagpili ng bahay ginagamit ang Pag-ibig Housing Loan. Alam mo ba na pwede mo rin itong i-apply para sa construction kung may lote ka na, para sa home improvement kung gusto mong magpa-renovate o magdagdag ng palapag, at pwede rin sa refinancing kung galing bangko ang housing loan mo. Ibig sabihin, hindi lang siya para sa brand new house. Mas flexible pala siya kaysa sa inaakala ng karamihan. Tulad ng construction ng bahay. Para ito sa mga may sariling lote pero wala pang nakatayong bahay. Halimbawa, si Ana ay may nabili ng lote sa Bulacan. Gusto na niyang magpatayo ng bahay doon pero kulang ang ipon niya. Pwede siyang mag-apply ng Pag-ibig Housing Loan Construction para ponduhan ang pagpapatayo ng bahay mula sa simula hanggang matapos.
Sa madaling salita, kung may lupa ka na pero kulang ang budget para magpatayo, pwede kang umutang sa Pag-ibig para maipatayo ang bahay mo sa lote na yon. Home improvement or renovation. Para ito sa mga may bahay na pero gustong magdagdag o ayusin ang bahay. Halimbawa, si Pedro ay may sariling bahay pero lumalaki na ang pamilya niya. Dahil kailangan nila ng mas maraming space, gusto niyang magdagdag ng 2 kwarto sa itaas at ayusin ang lumang bubong. Dahil hindi sapat ang ipon niya, nag-apply siya ng Pag-ibig Housing Loan, Home Improvement, para pondohan ang pagpapagawa at renovation ng bahay nila. Sa madaling salita, kung may bahay ka na pero gusto mong magpa-extend, magpagawa ng second floor o mag-renovate, pwede mong gamitin ang Pag-ibig Housing Loan Home Improvement. Refinancing ng bank loan. Para ito sa mga nangutang na sa bangko para sa bahay pero nahihirapan dahil mataas ang interest. Pwede mong ilipat ang utang sa Pag-ibig na may mas mababang rate. Ang resulta, mas maliit na hulog buwan-buwan at mas magaan sa bulsa. Halimbawa, si Lisa ay kumuha ng housing loan sa isang bangko para sa bahay niya. Ang problema, mataas ang interest rate kaya malaki ang hulog niya buwan-buwan. Para gumaan ang bayarin, inilipat niya ang loan sa Pag-ibig Housing Loan Refinancing na may mas mababang interes. Ngayon, mas maliit na ang buwan ng hulog at mas magaan na sa bulsa ang pagbabayad. Sa madaling salita, kung nahihirapan ka sa mas mataas na interest rate sa bangko, pwede mong ilipat sa Pag-ibig para mas mura ang buwan ng hulog mo. Tandaan, hindi lang pangbili ng bahay ang Pag-ibig Housing Loan. Isa itong all-in-one solution. Pwede mo siyang gamitin para magpatayo ng bahay, magpaayos o magpa-expand, at ilipat ang loan mo mula sa bangko upang pagaanin ang hulog para sa tahanang pangarap mo. Hack number 5, Spot Cash Hack. Totoo yan. Isa sa mga pinakamatalinong hack sa pagkuha ng housing loan ay ang pagbabayad ng malaking down payment. Ito ang tinatawag na spot cash down payment. Ang normal na down payment sa Pag-ibig ay nasa 10 hanggang 20% ng halaga ng bahay. Pero kung kaya mo at mas malaki pa ang maibabayad mo, makakakuha ka ng mas magandang deal. Paano gumagana ang spot cash down payment? Mas mababang loan amount. Kapag mas malaki ang iyong down payment, mas maliit na halaga na lang ang kailangan mong utangin mula sa Pag-ibig. Halimbawa, sa isang bahay na nagkakahalaga ng 2 million pesos, kung magbabayad ka ng 40%, 800,000 na down payment, 1.2 million pesos na lang ang kailangan mong i-loan. Mas mababang interest rate. Dahil mas mababa ang halaga ng iyong loan, mas mababa rin ang interest rate na ia-apply sa iyo ng Pag-ibig. Ito ay dahil ang Pag-ibig ay nag-aalok ng mas mababang interest rate para sa mga loan na may mas maliit na halaga. Magaan na buwan ang hulog. Mas maliit ang iyong principal loan, mas mababa rin ang iyong buwan ng amortization. Kaya mas malaking bahagi ng iyong buwanang hulog ang napupunta sa principal sa halip na sa interes. Halimbawa sa spot cash hack, bibili ka ng bahay na nagkakahalaga ng 2 million pesos. Sa standard down payment, 20%, nagbayad ka ng 400,000 pesos. Ang kailangan mong i-loan ay 1,600,000. Para sa loan amount na ito, posibleng ang interest rate mo ay nasa 6% to 6.5%. Sa spot cash hack, 50%, nagbayad ka ng 1 million pesos, ang kailangan mo nalang i-loan ay 1 million pesos. Dahil mas maliit ang iyong loan, maaari kang makakuha ng mas mababang interest rate tulad ng 5.75%. Ang pagbabayad ng mas malaking down payment ay magdudulot ng mas maliit na buwanang hulog.
at mas mababang total interest na babayaran mo sa buong loan term. Ang maliit na pagkakaiba sa interest rate na yan ay nagiging malaking savings sa pera sa paglipas ng panahon. Mas mababa ang iyong buwanang hulog at mas maliit din ang kabuang interest na babayaran mo sa buong loan term. Sa madaling salita, mas mabilis at mas mura mong mababayaran ang iyong bahay. Kaya kung may sapat kang pera, ang pagbabayad ng malaking down payment ay isang napakagandang financial strategy. Kaya bago ka kumuha ng bahay, siguraduhin mong alam mo ang mga pag-ibig housing loan hacks na ito. Kung gusto mong matutunan pa ang mga sikreto na hindi sinasabi ng mga developers, nandito lang yan sa channel na to. Huwag mong kalimutang i-like, i-share sa mga kakilala mo na nangangarap din ng sariling bahay. At i-subscribe para hindi ka mahuli sa susunod na hack. Tandaan, ang kaalaman, libreng puhunan na pwedeng magligtas sa iyo sa mabigat na utang at magdala ng mas maayos na kinabukasan para sa pamilya. Kaya ikaw, ready ka na bang gawing mas matalino ang bawat piso mo? Hindi mo kailangang maging milyonaryo para magkaroon ng bahay, pero kailangan mong maging matalino para hindi ka mabaon sa utang. Ang tamang kaalaman ay susi para makuha ang bahay na pangarap, hindi ang bangungot na utang. Tandaan, mas matalino ang may alam kaysa sa basta pumipirma lang. At kung meron kayong katanungan na nais niyong masagot ko, just comment down below. Hanggang sa susunod mga kaalam, keep it chill and thanks sa panonood. At tandaan, lahat ng natutunan mo ngayon ay baunin mo bukas. Kita-kits ulit sa lakas ng kaalam.